po kayo mabobola ngayon. Mga iyakin. Kayo na nabisto eh. Dati kayo nang bibisto eh. Aywan ko, tingnan natin sa comment ng mga tao. Nay, tay, mga nanonood. Kayo ba ay naniniwala? Gusto kong malaman to Tingnan nyo nga sa comment. Gusto kong makita yung pulso ng tao. Kayo ba ay naniniwala na walang kinalaman sa pumping station flood control project ang congressman? Dito na lang, sa Maynila. Huwag na tayo lumayo muna. Tingnan mo kung anong magiging reaksyon ng taong bayan. Kasi hindi naman pwedeng kahit magsinungaling yung congressman na hindi ko alam yan. Basta ako gumagawa lang ng batas, ay appropriate. Yan ang palusot ng congressman. Pero sa totoo, alam ng taong bayan, pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan, nakalagay ang pangalan niyan, nagkakating ribbon niyan, pagpalpak, ang ituturo nila, DPWH. Itong DPWH naman ngayon, sa mga proyekto na yan, sila ngayon ang ipit na ipit. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? May umami na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman ngayon? Ipinapako sa krus ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. Sino ngayon ng kahol ng kahol? Kaya kami, simple lang naman ang tanong ng taong bayan dyan. Ito, Mocha. Ano muna sabi ng mga tao? Sabi ni G. Herao, meron. Sabi ni Sally Lastillas Isleta, nakikialam sila. Sabi ni Bryjay, Tomo. Sabi ni Teresa Montero, meron. Nakikialam sila. Hindi pwede. Alam nila yan. Hugas kamay lang mga congressman. Sabi ni Daday Ventus. Galit na sila. May kickback sila. Sabi ni Cherry Con. Yung kickback, that's another story. Ako, simple pa lang ang tanong ko eh. Una kong tanong, may alam ba ang congressman sa mga proyekto na yan? Yan ang, sabi raw ng congressman nyo, shout out sa mga taga 3rd District. Hindi raw nila alam yan. Kayo humusga, mga taga 3rd District nga pala. Hindi raw nila alam yan. Nako. Pero nung pagka binubuksan na yung barangay hall, 19 million, may picture-picture pa sila. Ay, naku. Di ba? Nakalantad yung mga pangalan nila doon. Meron pa nga akong nakita, mga barangay hall, may pangalan pa ng congressman. Ay, malaki po. May initial Di ilaw pa yun. Kaya, pagka ngayon, indulto, ang ipinapako sa krus, DPWH. Nauunawaan nyo ng tao. Doon naniniwala ko. Kahit anong pagsisinungaling ng congressman, kahit anong pagtanggi o pagkubli ng congressman, yan, alam ng taong bayan yan. Ngayon, yung sinasabi mga kickback, hindi ko po alam yan. Kung talaga bang may kickback sila. Ayaw ko mag-akusa ng isang bagay na wala tayong napapatunayan. Pero ang katotohanan, sa practice, nakikialam ang congressman. Alam ng taong bayan. Pangalawa ngayon, tanong ko naman. Shout out dyan, Mocha, sa mga manonood natin. Shout out yung mga nagpagawa ng bahay. 20 square meter, 30 square meter. Kahit malaki o kahit maliit. Basta mga nagpagawa ng bahay. Shout out sa mga nanonood. Ito po ang tanong ko. Mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Kahol daw kayo ng kahol eh. Alam ko yung chihuahua, yun yung maingay na aso, di ba? Yung maliit pero maingay. Yun, alam ko, kahol lang kahol yun. Tanong ko ngayon, kayo ba pag nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng permit? Yun ang tanong ko sa mga manonood. Tanungin natin kung ano ang sagot ng mga manonood. Kumukuha po ba kayo ng permit kapag kayo nagpapagawa ng bahay? Pag kayo nagpapademolish ng bahay, kumukuha ba kayo ng demolition permit? Kayo ba'y nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng building permit? Bakit sa inyo, maliit na lupa, maliit na bahay, dahil sa pagsisikap mo, pag-iipon mo, pagpupunyagi mo, o naayos mo sarili mo, gusto mo maayos yung tahanan mo, kukuha ka ba ng permit mo ka? Opo, sabi ni Adam Rich Manansala Sanding, dapat may permit. Dapat daw. Kailangan ba talagang may permit?
Sabi ni Teresa Montero, yes po, from barangay to City Hall. Oh, tama. O, yan. Alam na alam nila. Alam na alam ng taong bayan. Ang tanong naman namin ngayon, paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno sa mga congressman na nag-excuse ngayon na manggagawa lang daw sila ng batas? Nabisto lang kasi kayo. Nabisto lang kayo. Kung di kayo nabisto, walang problema. Nabisto kayo, iyakin kayo. Yan ang nangyayari. Pagka kayo makapag-akusa, wagas. Kami hindi nag-aakusa. Ayan, dyan. Bakit pag ang congressman na nagpapagawa? True, DPWH. Siya naman din na may sinabi, di ba? Inamin naman niya. Bakit walang permit? Pag congressman, exempted. Pag meron na pong batas na ganoon, kikilalanin natin. Pero yung batas kay Juan de la Cruz na nagpapagawa na maliit na bahay, nire-require mag-permit. Ganon din yung batas sa mga pagawaing, lalo na yan, building. Dahil yan, pag may nangyaring masama dyan, na mananagot dyan, lokal na pamahalaan. Ngayon, matanong pa, ano sabi ng mga tao? Meron daw talagang permit. Kahit nga daw po renovation lang, may permit. Sabi ni Evangeline Esquera, matatalino po. Sabi sa inyo, matatalino ang tao Ayaw nyo maniwala Palusot pa kayo ng palusot, mga congressman. Matatalino tao. Alam ng tao. Ngayon, ano ngayon ang itatanggi nyo dyan? So, yan po. Ngayon. Okay. Ito naman pangatlong tanong naming taong bayan. Naniniwala ba kayo, ito, sa taong bayan, naniniwala ba kayo? Ito lang ano na to, mga opinion naman to. Naniniwala ba kayo, o mga manonood, na kailangan humingi ng permiso sa lokal na pamahalaan nitong mga proyektong ito? Tanungin natin ng taong bayan. Ano ang sasabihin ng taong bayan? Di ba? Bakit? Yung nga maliit na tao, pinahingi nyo ng permiso Yung pa kaya sila. Di komo ba sila ay congressman? Alam mo ka, naglakihan ang ulo nito mga to Iba kilala nyo naman sila na nagsisimula pa yan. Oo. Iba talaga nagagawa ng kapangyarihan. Alam mo, minsan, ang langaw, pag tumuntong sa kalabaw, ang feeling niya, mas malaki pa siya sa kalabaw. Ganyan ang utak langaw. Ugaling langaw. Pero yan, nandiyan dyan yan. Basta tayo ginagalang natin sila lahat. Hindi po pwede lang na mamihasa sila na yung napapalusot nila nung araw. Wardi-wardi o siga-siga. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat, iyakin naman kayo. Ako nga, minsan. Sana pag nag-imbestiga sila sa labas ng Kongreso. Para pagka libelous yung akusasyon nila. Kasi ang excuse nila dyan, nasa loob sila nasa hall ng Congress sila. Kaya nilang mang-api ng mga individual. But anyway, tapat-tapat lang yan, Brad. Shout out sa mga taga 3rd District. Shout out sa inyo. Kayo po ang umusga. Lalo dyan sa 3rd District, marami nag-a-apply dyan ng building permit. Sila, naalala nyo ba, na hirap kayo dati dito sa zoning. Zoning pa lang, Bagsak na, ang tagal na. Pero ito, wala pang permit, gibaan na. Bakit? Kasi, pagawa ng congressman. Special child mukhang special child itong ilang congressman natin, di ba? So anyway, that's water under the bridge. We'll see. Tingnan natin if we mean business. I'll see you soon. Diba? Yung comment po, sabi nga, dapat lahat. Dapat kumuha, yes po, dapat humingi ng permission sa LGU, sabi ni Amy Jobel. Alam po nila ang sagot, dapat po, sabi ni Janice Buendia Pardo Budoy. Opo, kailangan po humingi ng permiso kahit sa barangay, sabi ni Rita Pinlac. Hindi raw Wala raw silang alam dyan. Ito pa paganda sinabi ni Rhea Joy F. Selim, yes, dapat. Malakas ang loob nila kasi nasa posisyon sila. Pero pag tulad lang namin na maliit na tao, aping-api sa ginagawa nila, hindi nagiging patas. See?
Yan ang nararamdaman ng tao. Shoutout sa iyaking congressman. Yan, yung mga, mga, nakakuha lang kayo ng katapat eh. Pero tingin ko marami na nagsisisi dyan. Kaya, Tingin ko naman. Meron namang araw para dyan. So, okay. So, yan po. Kaya lagi ko yung mag-iingat dahil itong problema natin sa baha tuwing umuulan ay hindi mawawala agad-agad. Pero, rest assured, in our own little way, hindi po tayo titigil na linisin yung ating mga drainage system. Natutuwa lang ako kanina, maraming nagpapadala sa akin ng mga messages. If there is any consolation, nakita nila yung tubig malinis. Kasi nawawala na po yung mga burak Nakukuha na po natin. So, ingat lang po. O ngayon, usapang permiso. May nagsasabing congressman, sila lang daw yung, yung, ang tawag dyan, parang politika yung statement. O ito, wag na ako kayo lumayo. Ito patunay. Una, si Erwin Cheng, hindi natin yan kapartido. Pero inaprobahan ko lahat yung programa niya. Si Congressman Maceda, hindi rin natin yan kapartido. Baka kasi pinalalabas ito mga politika di ba? Eto alam ng taga Maynila to. Alam ng taga Maynila, hindi pwedeng ipagkaila to sa Maynila. Kabago-bago pa lang naman ang eleksyon. Si Congressman Erwin Cheng. Daming programa, daming project. Nagpunta, sabi ko, basta, ito, kukunin mong permiso. Kukunin mo to. Kukuha. Inaprobahan ko. Hinarangan ko ba yung ikabubuti ng taong bayan? Hindi. Ganun din kay Congressman Maceda. Hindi ko rin yung kapartido. Inaprobahan ko din. Maganda yung isang project ni Congressman Maceda. Sige, approve. Kaya lang, kayo ba, gagastos kayo ng 19 million pera ng taong bayan. Gagawa ng barangay hall. Tapos, sa bangketa. Tapos tatakpan yung eskwelahan. Tama ba yun? Aprobahan mo ba yun? Unang-una, tama rin siya. Tama rin siya na marami ng barangay hall na nasa bangketa sa Maynila. Tapos dadagdag pa siya. So, ibig sabihin, yung mali, gusto niya ipagpatuloy kasi nagmukhang tama. Magiging tama lang kasi congressman siya. 19 million yun. Nasaan ang perang taong bayan? Ngayon, ito, distrito, pagitan ng 3rd District at 4th District. Kinansela ko to. Dito ko yata in-announce yun Kinansela ko to. Bakit? Hindi humingi ng permit. Nung humingi ng permit, inaprobahan ko. Ayan, aprobado. Pagawain ng DPWH. District 3 and District 4. Ito yung di masalang. Bakit kailangan humingi ng permiso? Kasi kailangan namin gumawa ng traffic plan. Isasara yung tulay Hindi ngayon magugulat ang taong bayan. Tanong, ikabubuti ba to ng taong bayan? Opo. Kakampi ko ba sa politika yung si Joel Chua? Hindi. Kakampi ko ba sa politika si Edward Maceda? Hindi. Distrito ba nilang dalawa to? Opo. Inaprobahan ko ba? Opo. Approve. Ayan. Kaya, anong nangyari? Nakagawa ngayon ang MTPB ng traffic plan sa pagsara ng kalsada ng tulay ng Dimasalang. Ano ang maganda rito? Ayan po, approve po. Ano po maganda rito? Nagbayad po sila ng buwis. Magkano po ang biniyarang buwis o what you call contractor's tax sa gobyerno ng Maynila? 504,000 ang binayad. Yun yata ang ayaw ipagawa ng mga ibang congressman. Baka kasi mabawasan ko yung pribilehiyo o yung para sa kanila kung ano man. O sino man yun. Ito, nagbayad. May resibo pa to sa gobyerno ng Maynila. Samban Dimasalang, District 3, District 4. Ulitin natin Kasi alam mo yung manloloko,
lawyer, sorry. Ano? Hindi ko tuloy ma-pronounce ng maayos eh. Kasi minsan napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Ano raw, binubuli, ano bully? Nahuli lang, nabisto lang kayo. Kaya umiiyak kayo. Ito, sa inyo to, sa distrito nyo to. DPWH. Kakampi ba sa politika? Hindi. Kung politika lang ang pag-uusapan, kaligtasan ng taong bayan ang iniisip ko eh. Yung convenience ng taong bayan eh. O plus yung mga regulatory power ng local government. O, ibinalik sa akin, nag-apply. O, binigyan ko, inaprobahan ko, nagbayad ng buwis. O, legal ngayon. Kaya pag tinanong ka ng taong bayan mo bakit sarado hindi masalang X number of date, X number of time? Kasi may gagawin. O, para saan? Sa ligtas at maayos na tulay. Kung politika lang, o yan. Marami pa. Ibang mga congressman, sila Dionisio. O, lahat sila. Di ba? Kung politika at politika, wala ho yun. Ako, sanay po ako ng politika. Lumaban nga tayo, outsider eh. Alam naman ng taong bayan. Hindi nyo pwede pa sinungalingan ng taong bayan. Wala na po kayo mabobolang ngayon. Mga iyakin. Kayo na nabisto eh. Dati kayo nang bibisto eh. Kayo yung kahul ng kahul. Ngayon kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi kayo binubuli. Ayaw nyo lang mabisto. Tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawan DPWH. Ako nanonood ako nung Senate hearing. Ewan ko, ano kaya reaksyon ng taong bayan sa Senate hearing. Unti-unti na nabibisto yung yung mga congressman. Mga naging contractor. Anong bagong word nila? Contractor. 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 Malay mo, meron niya sa Maynila. Kasi, yung nahuli ko kahapon, ay isa sa listahan ng kontraktor na pinresentan ni Presidente ay kontraktor ng 3rd District ng Manila sa flood control din sa buong bansa. Yep. Mukhang ayaw nilang malaman ng tao yun. Pero ilalahad natin yan. May oras ako para dyan. Pero ngayon, kasi naawa naman ako sa tao, kasi pinag-uusapan natin yung baha. Talagang yun ang nangyayari. Ngayon, Mocha, balik na rin naman natin. Pupunta ako sa bahay mo. I-rearrange ko yung sala. Magagalit ka? Pag hindi kayo nagpaalam? Oo. Syempre po. Oo. Kasi yung mga bahay mo gamit, yan eh. oo, tsaka... Tama ba? Oo. Ako chairman eh. Pwede ba yun? See, tamo? Parang common sense, di ba? Exactly. Kaya akala nito mga congressman na to, naloloko nila yung taong bayan. Hindi ho. Alam ng taong bayan, manood kayo sa comment. Tingnan natin. Pero nga sila, engrossed po sila sa ating topic actually eh. Di ba? Kahit na anong pagsisinungaling nyo, hindi namin alam yan. Gumagawa lang kami ng batas. Lelang yung panot. Bubulahin nyo pa taong bayan. Alam ng mga taong bayan yan. Siguro kasi boss nakakalusot noon, ano? Exactly. Noon nakakalusot. Oo. Bumoto na ang taga Maynila ng bagong mayor eh. Yun yung katotohanan eh. Kasi nga hindi naging maganda ang naging nangyari sa lungsod ng Maynila. Noong nakialam na at pinayagan ng alkalde, ng mga congressman ay gawin ang gusto na lamang nilang gawin. Tingnan mo ha. Yung tennis court. Yung tennis court. Doon sa District 2. Ginawa nilang meeting area ay tennis court yun. Ng mga nagte-tennis doon. Diba? Kung di ako naging mayor, hindi pa mababawi yun para mabalik sa tao. Magamit ng mga taga roon. Yung ba'y totoo? Shoutout sa mga taga-District 2. Alam ng mga taga-District 2 yan. Araw-araw silang tinawag dyan eh. Diyan nagkaroon ng AKAP, AKAP, Tupad, AX. Yan yun eh. Alam ng mga taga-District 2 yan.
Ang ipinagpapasalamat ko lang sa taong bayan, Mocha, bagamat talamak ang bigayan ng AKAP, AIX, at tupad nung nakaraang halalan. Yan, sa basketball court, yan sa District 2. Doon sa may tennis court na sinasabi ko. Sa Tutuban. Tapos yung nangyayari naalala mo yung na-iskandalo pa ng isang kandidatong mayor na live niya, yung bigaya sa San Andres Complex. At saka ginamit niya sa may what do you call this, sa may Ninoy Aquino Stadium. At saka doon sa Quiapo, may isang opisina ron. Bigayan ng bigay. Ang pinagpapasalamat ko lang sa tao, tumibay ang damdamin ng tao, hindi nagpatokso. Binigyan pa rin tayo ng pagkakataon, overwhelmingly. So ano ibig sabihin? Para bang sinasaad ng taong bayan, nabantayan mo kami. Ito po, boss, magandang sinabi ni Air Guard Pamilosa, gising na ang Batang Maynila. Oo. Yun ang ng tao dun. Yun ang statement ng tao. Bantayan mo kami. Pangalagaan mo kami. Kasi wala kaming kakayanang lumaban sa congressman. Yan ang statement ng ordinaryong Batang Maynila. Ngayon, pag hindi natin ipupulis, hindi natin didisiplinahin at hindi natin aayusin, warde-warde na ang Maynila. Ulitin natin inaprobahan ko ba? Yung mga proyekto ng mga kalaban kong congressman, kasi yun ang gustong palabasin ni nung isang lawyer congressman. Inaprobahan ko ba? Inaprobahan ko. Alin ang hindi ko inaprobahan? Yung mga hindi po pwede. Yun ang ayaw nila. Kasi gusto nila sila masunod. Yan yun. Yan ang katotohanan dyan. Pero again, hayaan ko ang taong bayan ang humusga. Sino ang nagsasabi at sino talaga ang tapat at totoo. Yan. Okay. Mocha, update muna natin ang ating taong bayan. Ito, importante dahil maraming nabaha. Maraming nabasa. At delikado po yan. In fact, ito, Mocha, i-report mo sa kanila yung sitwasyon ng leptospirosis natin. Ito po, Yorme, ang update po sa leptospirosis cases, meron po tayong total confirmed 260 cases. Grabe, di ba? Ayan po yung nire-report po sa inyo ni Mocha ay patuloy na lumalago. Kung kayo patuloy na nagsusubaybay sa amin tuwing Biyernes, kasama ko si Mocha, na dito sa Yormes Awat, palaki ng palaki. From 60, 100 may gate, ngayon 260. 200. Ito'y mga ospital pa lamang ng pamahalang lungsod ng Maynila. Hindi pa naisasaad dito yung ospital ng national government. Ako'y nakikiramay naman sa pamilya ng mga nasawi dito sa infeksyon ng leptospirosis. Yan po ang masamang epekto. Yan lagi ko sinasabi na para bang pinagtatawanan lang ng mga congressman, yung pinagpapaalala ko. Bagay sila kasi hindi naman nababaha. Hindi naman sila nagbubungkal ng ng kanal ng baradong imbornal. Na yung damage to life and property. Ito po yun. Ito ang nakalulungkot na pangyayari. Kailangan pa bang may mabuwis na buhay? Ilang pa bang buhay ang kailangan makitil sa kapabayaan natin bilang pamahalaan? Ilang pa bang buhay ang kailangan makitil para magising tayo sa katotohanan na kailangan na natin bigyan ng atensyon yung flood control at pumping station problem ng ating syudad, ng Metro Manila at ng buong bansa. 35, nakikiramay po ko sa pamilyang yaon. Nalulungkot po kami. Ngayon naman po, kung maalala nyo po, 2-3 weeks ago, namili po tayo at nabigyan tayo ng mga donors. Ang dami, by the hundreds of thousands of capsule. Ito po, importante po ito i-announce ko po. Ayan po yung data na sinabi ni Mocha. Ito pong nasa screen ninyo. Please grab the picture. Anong tawag doon? Screen grab nyo na. Ito po ang mga listahan ng ating health center
through the leadership of our Director ng Manila Health Department, Dr. Grace Padilla. Available po ang, tatamaan ko lang doxycycline. Tama ba ang pronunciation? Doxycycline daw po, Yorme. Ganon. Oh. Bago na ba? Ginugil ko eh. How to pronounce doxycycline? Okay. Oh. Bago na pala. Ito po. Importante po ito kasi kung kayo, ulitin ko po, kung kayo ay nabaha, na-expose sa baha, ito yata yung prophylaxis. Yes, preventive. Opo. Preventive. Kung lulusong pa lang po kayo sa baha, pwede na kayo uminom nito. At kung nalusong ka, pwede ka nang uminom. Yes. Huwag mo na hintayin. Huwag na. At alam ko, 2 kapsulada yan Maaari na po kayong magpunta. Kasi nung about 2 weeks ago, may nakita ko mga comments. Saan po available? Saan po available? Ito na po. I-grab nyo na po yung picture na ito. Kung nandiyan kayo sa mga area na yan, ayan po ang mga health center at ating ospital. Magpareseta, magpakonsulta kayo, available po ang doxycycline. Ito po isang kapsulada na nakatutulong for preventive or maaari kang magamot agad o matulungan ng iyong katawan na maproteksyonan laban sa leptospirosis. Ako po, tumira niya nung hinukay namin yung mga kanal. Kasi yung insidente ng flood control na yan, nangyari yan sa Maynila. Nung nakita ng taong bayan. Yung ulan na yan. So, yan po Nay, Tay. Lalo na sa mga minamahal kong lolo't lola. Pwede na po kayo magpakonsulta sa mga health center natin iyon na nandito sa inyong screen. Sa mga apo, tulungan ninyo ang inyong mga lolo't lola, mga nanay, tatay, mga anak, sa mga anak na nanonood. Baka kayo ang nakakalam how to picture graph para yan po ang mga listahan ng area. District 1, 2, 3, 4, 5, 6 at 6 na ospital. Magpa-check up at pag kayo na may naresetahan ng doxycycline, available po yan. Ayon sa ating Manila Health Director, Dr. Grace Padilla. Shout out po. Napakasipag po. Hindi pa natutulog din niya. Naya silang matulog kung hindi kayo natutulog, Yorme. Kahit ito sa PIO. Huwag yung intindihin walang tulog. Mahapdi nga lang talaga sa mata. Ang mahirap yung walang gising. So, ingat lang po. Mag-iingat lang po tayo. Ang ano lang natin ma-prevent. Nakakalungkot kasi anyway. Oo nga po, nakakalungkot. Ano lang talaga ako na kailangan pang may mamatay bago action ng pamahalaan. Sana talaga, alam mo tayo naman, hindi ka partido ng presidente. But we ought to help the presidency because that's the way it is. National government, local government, magtulong-tulong. Nalulungkot ako sa sitwasyon ni Presidente Marcos ngayon na kung saan mukhang niloloko siya ng mga politiko. Yung insertion niya. Kailangan pa ba siyang magalit para gawin ng tama? I hope that he will be successful in fighting these politicians. Itong mga politikong mahilig makialam sa programa ng national government. Yan, talaga. I wish you all the best, Mr. President. Please, ako po nagsasabi sa inyo, marami po akong nakakausap na mamamayan. Galit po sila sa mga congressman na involved, na nakialam sa mga proyekto at walang pasintabing proyekto ng mga congressman. I, for one, is listening to our people. We're sending it to you. And I hope maging successful po kayo na to pursue this. Para matigil na po yan. Tapos kung po pwede po, ako naman, ito lang suggestion ko dyan. Ito lang yung punto ko. I'm no in position to, ang gusto ko lang parang idea. Total, marami naman nanonood dito sa atin na Mocha. This is a public broadcast. Once and for all, alam ba, Metro Manila, alam ba, flood control, no? Flood control. Gagawa na talaga ng flood control, flood plan. Katulad tayo, meron tayong master plan, no? Pag i-implement, pwede po ba MMDA na lang? Tapos, pagbawalan ng mga congressman
na makialam. Ni ha, ni ho. Ayun lang yung sa akin, ha. Ayan, within the power of the president yan. Nasa kapangyarihan yan. Na gusto ko kasi sinabi niya doon sa sa SONA. Naalala mo ba yung nanood ka ng SONA? Sabi niya, kung kinakailangang isoli ko yung budget sa inyo at magkaroon ako ng reenacted budget, gagawin ko. Ano ibig sabihin mo ka? Pag nakialam yung congressman sa budget, sa pinupose sa budget ng presidente, at hindi yun naayos sa plano ng presidente, willing siyang isoli sa kongreso. At wag nang magkaroon ng bagong budget. Willing siyang to pay the price. Yung kasi epekto, dahil matagal din ako mambabatas. Kasi yung ginagawang batas sa konseho, at yung proseso ng paggawa ng batas sa konseho, at proseso ng paggawa ng batas sa Senado at Kongreso, halos pareho yung proseso. Halos pareho. Yung function ng local legislation at ng mayor, halos pareho din yung Kongreso at Presidente. Ibig sabihin, willing isakripisyo ni Presidente yung sa inyo na yan. Dahil ayaw nyo sundin ito. Ito ang tamang plano. Yun, pag nangyari yun, talaga, magtitino tayo. Kaya ako, ang ano ko lang naman, may 2 cents worth, once and for all, yung flood control, hayaan natin sa MMDA. Kung wala tayong, di ba, kasi ang mga mayor, may kanya-kanya pang politika yan, di ba? O hayaan natin sa MMDA, pero wag makialam ang congressman. Tapos aakuin na yan ng MMDA. O kami na magagawa ng drainage, kami na magagawa ng pumping station, o kami na gagawa ng flood control, o kami na gagawa ng culvert. Yung perang ibinibigay sa DPWH, ibigay natin sa MMDA at hayaan natin na ang MMDA ang mamahala ng lahat. Once and for all. Pero on a premise na hindi pwedeng makialam ang kahit sinong congressman. Tingnan mo, magtitino yan. Ang laking savings niyan. Yung savings niya mapupunta sa quality. Kasi wala nakisawsaw eh. Ewan ko, kung tanong mo yung mga taong bayan, ano ba ang opinion nila doon sa idea na yun. Diba? Ang sabi nila? We love you, Yorme. Sabi ni Jane Avines. Hindi. Ano po ang opinion doon? Opinion nyo, mga batang Maynila. Di ba? Para matahimik yan. Kaysa makiklaim-claim na politika, huli lang kayo, kaya kayo umiiyak eh. Iyakin pala kayo. Tama naman po kasi yung sinabi ni Yorme, di ba? Dapat mababatas, gumagawa ng batas. Pero bakit? Pero sabi niya, di ba? Ginawa lang namin yung batas, GAA. Kahit sinong congressman, maaproba ng GAA. Huwag niyo kami tulonggisin. Para naman di rin ako maggagawa ng batas. Tagal kong 9 years ako gumagawa ng batas. Yung batas nga lang ng difference ng Kongreso at Senado at batas na ginagawa sa Maynila, implemented lang within the city of Manila. Yung Kongreso, buong Pilipinas. Ito po, may comment na po. Sabi ni Dreis Lutz, kayo na lang, Yorme, kesa sa MMDA. Hindi, wag ako. Wag. Kasi ayoko mababahiran ng politika tong conversation natin. Ang hinahanap natin solusyon. At accountability. Bakit accountability? Kita mo ngayon, palpak yung drainage, palpak yung project. Pagpalpak, ituturo ng congressman, DPWH. Wala siyang kinalaman puno. Charot. Lokohin mo, lelang mong panot. Ayan. Pero, pagka maganda yung project, aakuin ng congressman. Pupunta yan sa distrito nila. Ako nagpagawa nito! Ako nagpagawa niya. Lahat ang dipa niya. Tanungin niyo yung mga matatanda. Napanood ng mga matatanda. Ako nagpagawa ganyan. Nako. Pero pagpalpak, DPWH yan, wala akong kinalaman. Ayun. Tanong mo, kung pare-pareho ba kami naiisip ng mga mamamayan. Ito, sabi po ni Sunny Pauzi, tama po yan, tanggalin ng mga congressman, insider, contractor pa kasi mga yan. Ayan. We'll see. Yun lang naman yung akin, 2 cents worth. Hindi ko naman ibig sabihin na yun ay mangyayari. Yan naman yung nasa kapangyarihan ng Pangulo. Diba? Pero Yorme, may tanong din, di ba? Sure. Question po ninyo, sa MMDA na lang. Ang tanong din syempre dito ng mga kababayan natin ay sabi nga, paano na, sabi ni Shannon paano makakatiyak na ang MMDA ay hindi rin magiging korap?
Pero may accountability. Hmm. Alam na ng tao na pananagutan ng isang ahensya. Tama? May accountability. Pwedeng i-fire ng presidente kagad. O ngayon, ang nangyayari kasi, alam ng taong bayan, nakikialam yung congressman. Pero idinidina, itinuturo DPWH. Yung DPWH, buti nga, recently, umaamin na DPWH. Unti-unti, napapasin ko. Tinuturo na rin yung mga congressman. Kaya naturuan ng turuan. Dahil hindi matatapos. Yung turuan, na sino nasa gitna? Taong bayan. Diba? Ngayon, alisin natin yung mga kapritsyo ng mga politiko sa kanya-kanyang distrito. Para walang politika. Diba? Pagka may baha, isa na lang ang pupuntahan. Isa na lang ang pwedeng paghinghan, paghinaingan ng taong bayan. Sabi po ni Cecil Maximo, walang turuan kaya isa lang dapat hawak ng project. Tama ka, Yorme, MMDA. Total, sa kanila naman ang CRIC eh. May supervisory authority yung sa mga estero natin. MMDA Sila yan po. eh. MMDA yan. Di tuloy-tuloy na natin ibigay yung poder sa MMDA. Correct. Di ba? Kasi as far as MMDA is concerned, yung mga pumping station na ibinigay na sa kanila, gumagana, tumatakbo. Ibig sabihin, they're doing their job. Yeah? Dahil sila yung mabisa, ako kasi, ang katwira ko, pag mabisa, I'll give it to you more. Pag effective ka, sige, tirahin mo pa to, Brad. Sige, walupin mo na lahat yan. Galingan mo pa, ha? Ganon kasi. Yan ang, sa akin lang po yun. Pero yan ay nasa kapangyarihan ng Pangulo ng Bansa. Pero talaga, ako bilang Pilipino, hindi na mayor. Wag na yung mayor muna. Bilang Pilipino. Naaawa ako talaga kay President Bongbong Marcos. Dahil mukhang niloloko siya ng mga politiko. Sad to say. Pero siguro naman, dahil doon sa SONA, siguro lumilinaw na yan. Saka gusto ko yung mga senador ngayon. Magagaling. Na-miss ko tuloy talaga siya. Shoutout ha! Senator Ping Lacson at Senator Marcoleta. Wala bang palakpakan kay Senator Ping Lacson at Senator Marcoleta? Para mahina yung palakpak. Laksan mo naman. Sa palakpak na lang, huwag na natin tipirin yung kabutihan ginagawa ng mga senador. Sana mabasa kayo ng ulan. Dumami pa kayong mga uri ng senador na ganyan. Shoutout to them. We give credit where it's due. Diba? Okay. Okay naman sila. Naintindihan naman ng mga taong bayan. Mocha. Ayan. Si Mocha, magaling magbasa eh. Ayan, pero sila, engaging po ang ating mga netizens. At Ronick Pelitro, tama po, MMDA na lang ang gumawa. Alam nila kung ano ang problema sa Maynila. Tama po, MMDA. In case masira. Metro Manila. Metro Manila. Correct. Kaya in case masira, may accountability. Yes. Galing nila. Kasi ngayon, magtuturuan eh. Buti ng buti. Kung mayor na umiikot at sasabihin yung totoo. Ito po ay MMDA operated, functioning. Ito po, DPWH. Pero sa mata ng tao, yung tumatakbo na ibibintang sa ibang ahensya, mali po yun. Ako, hindi naman, sasabihin ko naman. Katulad yung sabi ko sa iyo, sa pumping station sa District 6. Di baterya, Mocha. Di baterya, isira yung baterya. Kanina, biniling baterya, tumakbo. Kung walang nagtitingin na mayor. Kaya nga hindi mo narinig yung sinabi ko kahapon. Sabi, hindi na ako matutulog. Narinig po na. Hindi na ako matutulog. Galit na galit nga po kayo. Kasi siyempre parang paulit-ulit na lang kahit na anong abiso mo. Para bang sigang-siga dating. Hindi pa natigil, lalaki ng mga tiyan. Totoo po yan. Manas na yung muka. Pansin niyo. Ganun talaga. Ano kaya, challenge nga natin yung mga congressman pag may baha sa Maynila. Sama sila sa atin. Para pag na leptospirosis ako, kasama rin sila sa leptospirosis. Pare-pareho na kami. Kasi para maramdaman nila yung hirap na dinaranas ng tao. Perwisyo. Yeah?